Ilubkob na lugar ng MILF sa Mitsayap, North Cotabato. Pinaulan na ng mortar ng militar bago matapos ang 24 oras na taning ng gobyerno. Pwersa ng MILF, pumayag ding umatras matapos ang negosasyon. Mga makinang gagamitin sa eleksyon sa ARMM sa Lunes. Pantay sarado na ng COMELEC. Seguridad, todo higpit. Exclusive. Aktual na pagsagip sa lalaking tumilapon mula sa nadisgrasyang sasakyan sa Marikina. Mga kasambahay na minamaltrato umano ng kanilang amo na iligtas sa San Juan. Magarbong pagsisimula ng Beijing Olympics ngayong gabi. Inaabangan na. Taunang bloodletting ng GMA Kapuso Foundation sa pagdiriwang ng karawan ni Mel Chanco. Tita Mel, happy birthday. Katrina Halili, inaming madalas dumalaw sa bahay niya si Marvin Agustin. Nanliligaw na kaya? Ngayong August 8, 2008, daan-daang magsingirog, sabay-sabay nagpakasal. At mga sanggol na ipinanganak ngayong araw na ito. Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Yanko, Mike Enrique. Magandang gabi po. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulong ang balita. Naiwasan ang tuluyang pagsiklab ng kaguluhan sa North Cotabato. Matapos magdesisyon, ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na lisani na mga kinubkob nilang lugar. Pero ilang sandali lang po bago mapaso ang palugit na ibinigay ng gobyerno. Makailang ulit nagpaputok ang militar malapit sa kuta ng MILF. Nakatutok si June Veneracion mula pa rin sa bayan ng Alyosan. Live. June, kamusta na dyan ngayon? Mel, Mike, handa na raw sanang maglunsad na opensiba ang militar laban sa MILF pero napigilan nga ito dahil na rin daw sa desisyon ng mga rebelde na kusang loob na umatras mula sa mga komunidad na inukupahan nila dito sa North Cotabato. At sa sibilyan, maatras kayo! Pangdigmaan ng dalang puwersa ng militar ng pasukin ang barangay Baliki, Midsayap, North Cotabato. Kasama kasi ang barangay Baliki sa mga lugar na 2 linggo nang okupado ng mga rebeldeng MILF. Sunod-sunod na mortar ang pinaputok ng mga sundalo pasado alas 9. Makaraang atakihin daw ng MILF ang kalapit na CAFGO detachment. Ayan, dito to. Mortar. I-advise mamaya, pag guna yung pagpasok natin, birahan muna yan bago pumasok yung tropa. Okay, sir. Handa raw lumusob ang tropa ng Army pagpatak ng alas 10 ng umaga na deadline ng gobyerno para kusang umalis ang mga MILF sa kanilang inuokupahang pwesto. Whether they pull out from where they are now or not, the order is to go forward. We will secure that area. Pero hindi natuloy ang pag-atake. Dumating sa Midsayap ang Joint Ceasefire Panel ng GRP at MILF. Kasama rin ang International Monitoring Team. Napagkasundo ang kusang aalis ang mga rebelde sa kanilang inuokupahang komunidad. No guns will fire because we will give chance first to the peaceful solution. We are here now again to contact our field commanders there inside that there will be reposition in the between Upper Baliki and the place where they are inside. Ngayong araw nila inaasahang matatapos ang pull-out ng MILF dito sa Midsayap. Bukas naman ay lilisanin ng Alyosan at iba pang bayan dito sa North Cotabato. Kahit maganda ang nangyari ngayong araw ay hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikas na residente dito sa Barangay Baliki, North Cotabato. Mike? John, pakikwento mo nga kung ano yung nasaksiyan mo nung nag-pull out dyan, yung, o doon sa kabilang lugar, yung MILF? John?
Subukan natin balikan mamaya. Parang may pumuputok. Okay, si June Veneracion nakatutok live mula sa North Cotabato. Kahit na unti-unti nang umaatras ang MILF mula sa North Cotabato, hindi pa rin kampante ang gobyerno. Baka raw kasi may ibang grupo na magtangkang guluhin ang sinusulong na kapayapaan sa Mindanao. Nakatutok si Lay Alves. Alas 6 ng umaga kanina, natanggap ng ceasefire committees ng gobyerno at MILF ang komunikasyon mula sa liderato ng MILF forces na inutusan na nito ang kanilang mga miyembro na lisanin na ang mga barangay na kanilang inukupa sa North Cotabato. Categorically telling their forces to reposition and withdraw from these barangays. Since that announcement at 6 o'clock in the morning, up to the present, there had already been active withdrawals from these areas. Kagabi pa lang daw ay 6 hanggang 70 elemento ng MILF na ang umalis. Bukas, makukumpleto na raw ang maayos na withdrawal ng pwersa ng MILF. The feared all-out war that people were talking about had not taken place. Why? Because the mechanisms of peace that had been very strongly in place in Mindanao. Nitong Martes, 10 ektarya ng isang sugarcane plantation sa barangay Pagangan, Alyo sa North Cotabato ang sinunog ng mga pinaghihinalaang miyembro ng MILF. Tinatayang 500,000 halaga ng tubo ang natupok ng apoy. 3 batalyon ng Army ang agad ipinadala sa lugar. Hindi raw nagpapakakampante ang gobyerno sa kabila ng pagkakaresolba ng security situation sa mga barangay ng North Cotabato. Posibleng may mga armadong grupo pa rin daw kasi ang may balak na isabotahe ang peace process. We are not yet at ease and comfortable with the thought that everything will go as planned by those who would like to have peace. There are deal breakers on the ground. There are still armed groups there who probably would not want to see a settlement peacefully of our situation in Mindanao. De Alves, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ngayon ni Armed Forces Chief of Staff General Alexander Yano na magiging mapayapa ang eleksyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa darating na Lunes. Sa sulunga ay nananatiling tahimik ang sitwasyon. Nakatutok si Rapi Tima. Karaniwan ng kasama ang probinsya ng Sulu sa mga naililista bilang election hotspots, pero ngayon, nananatiling tahimik ang sitwasyon doon. Wala pa umano silang naitatalang election-related violent incidents sa buong probinsya. Pero ayon sa COMELEC, nakahanda ang militar at pulisya sa anumang pwedeng mangyari. Kanina, sinaliwan na ang mga computer na gagamitin sa automated na pagbibilang ng mga boto para matiyak na malinis ang bilangan sa Lunes. Before kasi ang sinisilang is the ballot box, ngayon kasi is the counting machine. So yun ang sinisiling natin, yung mga counting machines na gagamitin sa election and at saka yung mga other accountable forms. Bukod sa eleksyon, isa sa mga binabantayan sa ARMM ang tensyon bunsod ng isyu sa Bangsamoro Juridical Entity o BGE. Bagay na tiniyak ni EMP Chief of Staff General Alexander Yano, hindi mauuwi sa karahasan. I do not also want to be dubbed as the first Chief of Staff from Mindanao who started a war in Mindanao. Yano ay nasa Zamboanga bilang bahagi ng kanyang pag-iikot sa Mindanao para tiyaking handa ang EFP election sa Lunes. Nasa Central Mindanao din siya kahapon upang personal na palalahanan ng tropa ng militar na habaan pa ang kanilang pasensya sa gitna ng tensyon sa lugar. I have commended our troops on the ground who have stretched their patience and tolerance to the level. Lubha naman ang pasasalamat ni Zamboanga Mayor Celso Lobregat sa pagbisita ni General Yano. Kudyat umanong hindi naman talaga sila pababayaan ng militar. Pero aminado ang alkalde, may mga tao talagang gustong gamitin ang issue ng Bangsamoro Juridical Entity para lalong magkagulo sa Mindanao. This is what we are trying to avoid. There are people who want to more or less agitate. Si Lobregat ang isa sa mga hayagang tumututol sa BGE dahil sa pagkakasama sa ilang barangay sa syudad ng Zamboanga. Pero hindi raw nangangahulugang tutol sila sa usapang pangkapayapaan. Itinanggi rin ng alkalde na may mga sibilyang nag-aarmas na sa Zamboanga. Kung meron man, ayon naman sa militar, tinadagdagan lang umano ng mga sibilyang ito ang problema at tensyon sa kanilang lugar. If civilians who are not authorized will arm themselves, then these are violations, no? We have to get some licenses and that. So we are not calling for any violation of law.
Mula sa Zamboanga City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng COMELEC na selyado at blanco ang mga counting machine na gagamitin sa ARMM elections sa Lunes. Habang ang militar, pinalakas pa ang puwersa sa Marawi City sa Lanao del Sur. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki? Mel, special non-working holiday ngayon at sa Lunes dito sa ARMM, kabilang na mga syudad ng Cotabato at Isabela. Ito'y para sa gaganapin na eleksyon sa Lunes. Samantala, Mel, kaninang umaga ay dumating na mga dagdag na puwersa na magbabantay sa eleksyon dito sa Lanao del Sur. Hindi bababa sa 10 6x6 truck ang naghatid sa mga sundalo sa Marawi City mula sa iba't ibang army unit sa Mindanao. Dumating din ang 6 na tangke. Posible raw kasing mag-spill over o kumalat sa ilang barangay sa probinsya ang gulong nagsimula sa North Cotabato ng okupahan ng MILF. Ganun pa man, umiiwas sa komprontasyon ang militar. As much as possible, we are avoiding a direct confrontation. Why, sir? We are giving peace a chance. Sa buwan lamang ng Hunyo, 6 na insidente na ang naitala kung saan umatake ang MILF sa mga detachment ng militar sa iba't ibang lugar. Pero umaasa pa rin ang COMELEC na hindi magkakaroon ng failure of elections. Kanina isinagawa na ang tinatawag na sealing at tiniyak na blanco ang mga counting machine na gagamitin sa bilangan. Ipapakita sa mga parties na walang laman. Okay? Now, after these machines are sealed, this will be opened only on August 11, 2008. Sakaling may masirang makina, may nakareserba para agad mapalitan. Kalahating bilyon na raw ang nagastos ng COMELEC para ma-computerize ang ARMM elections. Kabilang na raw sa gastos ang satellite transmission at deployment ng kanilang mga tauhan. There are some unforeseen problems that might crop up later on, but I think we can handle that. 26 na posisyon ang pinag-aagawan sa ARMM elections. Regional Governor, Regional Vice Governor at 3 assemblyman sa bawat distrito ng ARMM. Mel, sa linggo isasagawa ang distribusyon ng mga election paraphernalia sa lahat ng mga munisipalidad ng ARMM. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Nakatutok live mula sa Marawi City sa Lanao del Sur. Sa iba pang balita, sa kabila ng rollback kahapon sa presyo ng gasolina at diesel, hindi pa rin kontento ang ilang transport group. Git naman ang grupong Courage. Ibasura ang VAT sa langis. Nakatutok si Julio Segovia. Sa kilos protesta, idinaan ng militanteng grupong Courage ang pagkondena nila sa 12% VAT na ipinapatong sa mga produktong petrolyo. Sumugod sila sa isang gasolinahan sa may Philcoa, Quezon City para igiit na ibasura na ang buwis sa langis. Ito raw kasi ang lalong nagpapabigat sa local pump prices. Kahapon, sunod-sunod na nag-rollback ng piso sa kada litro ng gasolina ang mga oil company. 50 centimos naman sa kada litro ng diesel. Pero tila nakukulangan ng transport group na piston sa bawas presyo sa diesel. Lalo pat patuloy na raw ang pagbaba ng world crude prices. Napaakuripot naman na rollback, no? Si 50. Nung panahon na patong sila ng patong, ay 150 ng 150 ng 150, tapos may 3 piso. Ngayon, $34 na yung binaba sa presyo ng langis sa world market, si 50 centimos na isa, piraso. Ang Integrated Metro Bus Operators Association ng Imboa naman, pinamamadali ang pag-audit ng Energy Department sa mga oil company. Di na raw kasi sila naniniwala sa magkakaibang under-recovery ng mga kumpanya ng langis. We don't even know if their pricing is right. Kung hindi sila nagsasamantala sa atin, hindi natin alam yun eh. Pinulsuhan din namin ang mga tsuper kaugnay sa pinakahuling rollback. Baliwala yan eh. Para sa amin eh. Halos mas malaki pa na namin kaysa sa kita eh. Mas malaki pa kaya sa diesel. Ayon sa independent oil player na Sea Oil, posibleng maging lingguhan ang rollback nila sa gasolina. Yun nga lang, kung diesel daw ang pag-uusapan, malabo pang serye ng rollback. Lalo pat may hanggang 3 piso pa raw silang under-recovery rito. Mataas din daw kasi ang demand dito sa ibang bansa, kaya mahal na ang presyo pagdating sa Pilipinas. Kung ang gasolina merong 3 linggo nang bumababa sa international market, ang diesel ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang Unioil naman, iginit na may kailangan pa rin daw silang bawiin. We don't like to create speculations or public panic on this matter. That's why it's quite sensitive. We would rather stay silent on this. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto 24.
Isang kotse ang tumaob sa lungsod ng Marikina kaninang madaling araw na aktuan ng GMA News ang pagsagip sa driver na tumilapon mula sa sasakyan. Si Anil Sumangil, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Sa bakanting loting ito sa gitna ng damuhan, una ang bubong na bumagsak, ang romampang kulay puting Toyota Corolla. Ang biktimang nasa manibela, sa gilid ng kotse namin inabutan. Nakadapa ito at hindi kumikilos. Ang aksidente, dito naganap pasado 1:00 na madaling araw sa gilid ng Gil Fernando Avenue, Marikina City. Hindi magalaw ng pulisya ng mga oras na iyon ang katawan ng biktima. Sa pangambang, ang lagay nito'y mapasama pa. Maya-maya pa, dumating na ang Marikina Rescue 161. Mabilis na sinuri ang biktima. Kaya yung wallet nito, hindi natin Pinulsuhan ito at kinausap. Diretso ka namin, ha? Diretso na, sir. Pagkasa lang ba? Sandal, lalagyan natin si collar para medyo maprotektahan yung leg mo, ha? Kinabitan siya ng C-collar, saka ipinasok sa rescue vehicle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Binuntutan namin ang ambulansya hanggang sa pagamutan. Sa pinakauling impormasyon na aming natanggap, ligtas na ang biktima na kinilalang si John D. Ong. Sa investigasyon, lumilitaw, may kabilisan ang takbo ng sasakyan. Hindi natin alam kung nakainom siya, tapos nakatulog sa manibela, dito dumaan yung kotse, tapos tumama doon sa bato, kaya nabasag yung gulong, saka yung bags, tumama sa bato, nag-roll over siya doon. Emil Sumangil, Naka-Alerto 24. Sa disgrasya, nagwakas ang pag-abol ng mga otoridad sa kotseng ginamit daw sa pagtakas ng mga hinihinalang hold-upper sa Maynila. At ang isa sa mga sospek ay nakatakas pa rin. Si Marvin Tumandaw, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Nangangatal pa sa takot si Johnny Linsolon ng abutan ng GMA News sa panulukan ng San Andres at Leon Ginto bandang 1:00 ng umaga. Na-hold up si Solon sa kahabaan ng Leon Ginto. Ang buong insidente, naaktuhan ng mobile police ng Manila Police District. Kwento ni Solon, malapit na siya sa bahay ng bulagain ng isang lalaki. Nakipaghablutan na siya sa akin dun sa cellphone. Nakipag-ano ko habang sumisigaw hanggang sa natulak niya na ako pababa. Isang saksi ay nakakita ng pagdating ng berdeng kotse na gagamitin sana sa pagtakas ng sospek. Nung pagtulak sa kanya, ataranta pa nga pagsakay eh. Ang nagmamadali buksan yung pintuan. Sabay takbo. Sakto namang nasa likuran lang ng getaway vehicle ng sospek ang nagpapatrolyang mobile police. Tumakbo mabilis, sinabulan namin. Kasi ang sabi nung babae, nagsisigaw na magnanakaw. Matapos daw ang isang umaatikabong habulan, bumangga ang getaway vehicle sa poste ng ilaw sa kanto ng San Andres at Leon Ginto. Agad daw nakatakas ng hold-upper. Ang driver naman ng kotseng nakilalang si Marty Gaspi, todo tanggi sa insidente. Hindi naman po ako hold-upper. Tinutukoy na po ako na pa rin. Nang dumating sa presinto, pinatawagan pa ng mga pulis ang dating number ng biktima. Agad namang sumagot ang sospek. Tiga saan? Tiga San Andres ka din? Magkita tayo. Pero tila nakatunog at di na sumipot sa lugar na pinag-usapan ng sospek. Under follow-up tayo dito sa Goncillo. And pinapalap natin para for possible operation ng suspect. Kakasuhan ng robbery ang mga sospek. Marvin Tumandaw, Naka-Alerto 24. Balikan natin ang mga kaganapan sa North Cotabato. Negosasyon ang naging susi raw sa pag-atras ng MILF sa North Cotabato. Bago pa raw lumagpas ang deadline ng gobyerno sa MILF, nagpulong na ang kanilang kinatawan at ang International Monitoring Team para pag-usapan ang gusot. Nakatutok din si Chino Gaston, live sa North Cotabato. Chino. Mel, pagkatapos magpulong ng Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, pumapayag na daw ang MILF na lisanin ng tropa ng MILF ang mga sinakop nitong lugar sa ilang barangay sa Midsayap at Alyosan, North Cotabato. Alas 10 ng umaga nang lumipas ang itinakdang deadline sa MILF para lisanin ang mga lugar na kanilang sinakop sa Alyosan, Midsayap at Libungan, North Cotabato. Pero hindi pa rin sila umalis. Agad nagpulong ang mga kinatawan ng gobyerno at MILF upang plansyahin ang gusot. Kasama ang militar, lokal na pamahalaan at ang International Monitoring Team, mga banyagang nag-oobserba ng isinasagawang peace process sa Mindanao na pagkasunduan na aalis na ang MILF troops mula sa barangay ng Baliki at iba pang barangay. In the field, that they should sympathize with the order of our high-ranking officials that they will
reposition their forces. Pinagbawalan ng media na sumunod. Habang nakipagnegosasyon, ilang sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw na tarantang mga tao, maging ang miyembro ng media. Simula nang dumating ang tropa ng MILF sa lugar, ganito na raw ang buhay dito. Kaya kung ang mga residente raw ang papipiliin, di na dapat tanggalin ang Civilian Volunteer Organization o CVO sa kanilang lugar. Ito lang daw ang kanilang pansalag sa pag-atake ng MILF. So, hindi naman mahuna-una ba nga hasta kami nga maayo ang relasyon namon sa mga mismo nga mga Muslim nga pioneering dira. Siguro ang amon pa nahunaw-unahan siguro basic intrahan ka iban nga grupo. Siyempre, kung kaon lang si Bio, makulban ng tao re. Di, sino pa mabantay sa amon re kung na si Bio? Mel, kababalik lamang ng grupo na kumausap sa MILF at kinumpirma ni CCH chairman sa panig ng MILF na si Tox Ibrahim na pumapayag na raw ang MILF na bumalik ang mga sibilyan sa nasabing lugar pero bawal pa rin daw ang mga armadong CVO na pumasok. Paglilinaw naman ng militar, titiyakin muna nilang ligtas ang lugar bago pabalikin ang mga sibilyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston, nakatutok live mula sa North Cotabato. Mga kapuso, 1 oras at ilan na lang minuto ay papatak na po alas 8. Sisimula na ang pagbubukas o yung tinatawag na opening ceremony ng 2008 Olympics. Kaya naman sa mga sandaling ito, damang-dama na po ang diwa ng Olympics sa Beijing, sa China. At yan po ang tinututukan ni Chino Trinidad mula dun mismo sa Beijing, sa China. Ilang oras bago ang pinakaabangang pagbubukas ng Olympic Games, tuloy ang Olympic Torch Relay. Ito na ang huling bahagi ng relay na nanggaling sa iba't ibang bansa sa 6 na kontinente. Kung sa ibang lugar, kabi-kabilang protesta ang binuno ng Olympic Torch. Sa Beijing, masigabong pagpupugay ang tinanggap nito. Sa Olympic Youth Camp ang huling destinasyon ng Olympic Torch bago ang pinakahihintay na sandali. Sa ganap po ng alas 8:08 ng gabi dito sa Beijing bubukas ang Beijing Olympics 2008. Makikita po natin kung sapat na ang paghahanda ng ating mga kapatid dito po sa lugar ng China at handa na ang mga atletang halos 8 taon ding naghanda para sa kanilang mga events. Mismo ang mga taga rito sa Beijing ay hindi mapakali. Alas 7 pa lang ng umaga, pilit nang naghahanap ng paraang makalapit man lang sa ngayoy tanyag na Bird's Nest o Olympic Stadium. Ngunit ang pinakamalapit na kanilang maaabot ay ang mga bakod na ito. Sa countdown clock malapit sa Tiananmen Square, nagsari ng mga turista. Sold out na ang 90,000-seater na main stadium. Doon magtitipon-tipon ang pinakamahusay na atleta at mga lider ng iba't ibang bansa. 3 oras ang opening ceremonies, nakatatampukan ng 10,000 performers, kabilang ang mga miyembro ng Chinese military. Siyempre pa, asahan daw ang magarbong fireworks display. Lalo namang humigpit ang seguridad sa paligid ng Beijing. Matinding paglilinis ang ginawa ng Chinese government upang ipakita sa mundo ang kahandaan nito sa Olympics. Karamihan sa mga estudyante pinauwi muna sa kanilang mga probinsya at mahigit 1 milyong sasakyan ang pinagarahe muna habang idinaraos ang Summer Olympics. Ngunit hindi pa pipigil ang mga taga-Beijing upang madama nila ang tinaguriang Olympic spirit. Masabi lang na naging bahagi sila ng kasaysayan ay sapat na para sa ilan sa halos 3 bilyong populasyon na ang asam ay world supremacy sa sports. Mula rito sa Beijing, China, Chino Trinidad nakatutok, 24 oras. Bumalik tayo sa Pilipinas, sumalang sa witness stand kanina si Court of Appeals Associate Justice Jose Sabio sa investigasyon tungkol sa munay tangkang panunuhol sa Court of Appeals. Iginiit niya, siya ang dapat humawak sa kaso ng GSIS at Meralco. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Sa pagpapatuloy ngayong araw ng pagdinig ng 3-man panel na nag-iimbestiga sa kontrobersyang bumabalot sa Court of Appeals, unang isinalang si Associate Justice Jose Sabio Jr. Iginiit niyang kahit acting chairman lang siya ng 9th Division, dapat naiwan sa kanya ang kaso ng Meralco kontra GSIS. Kahit na raw may opinyon na si Associate Justice Edgardo Cruz, chairman ng Committee on Rules ng Court of Appeals, na tama lang na bitbitin ni Associate Justice Vicente Rojas ang kaso sa 8th Division. Katwiran ni Sabio, opinyon lang ito ni Cruz bilang maestrado at di bilang pinuno ng Committee on Rules dahil hindi nakapirma ang ibang miyembro ng komite. Ay hindi naman siya pumirma sa chairman eh. Pumirma siya. Tingnan mo yung letter niya. As a justice of the Court of Appeals, sinabi niya associate justice. Wala naman sinasabi na chairman siya.
The case will remain to the regular chairman because it is not one of the exceptions provided for under the rules where the acting chairman can still remain. Tugon ng panel, dapat daw sanang kinausap nila si Presiding Justice Conrado Vasquez para mapag-aralan kung sino talaga ang dapat humawak ng kaso sa pamamagitan ng deliberasyon ng lahat ng miyembro ng Committee on Rules. Kasunod na isinalang si Associate Justice Mirna Vidal, dating kasamahan ni Sabio at Rojas sa 9th Division. Siya ang unang nagreklamo kung paanong napunta sa 9th Division ang kaso. Kinwento niya na noong July 8, pinuntahan daw siya ni Rojas para papirmahan ng final decision sa kaso ng Meralco. Sinang-ayunan niya ito at pinirmahan. Kaya laking gulat daw niya nang makitang ibang division ang naglabas ng desisyon at iba na rin ang mga mahistradong nakapirma dito. We signed after a painstaking and judicious study of the Ponencia. Because there was urgency. Especially in this case when there is supposed to be an urgency. Pero yung names po na nakasulat doon was your name and... Justice Sabio. And Justice Rojas. Yes, he signed already. Ayon sa panel, di raw normal ang ginawa ni Rojas na personal na pumunta sa opisina ni Vidal para ihatid ang pinapipirmahang desisyon. Karaniwan sa sealed envelope ito nilalagay at pinadadala sa staff. Hindi rin daw dapat pumirma si Vidal nang hindi pa nila ito napagpupulungan ni Sabio at Rojas. Tumanggi namang magpa-interview si Rojas. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang hearing. Carlo Lorenzo, Nakatutok, 24 Oras. Inilabas na po ang drawing ng mukha yung tinatawag ng artist sketch ng suspect sa pamamaril ng basketball player ng FEU Tamaraos na si Macmac Baracael. Nakatutok si Cesar Apolinario. May katabaan, maputi, 5'2 hanggang 5'3 ang taas at mula 38 hanggang 40 ang edad ng suspect na inilarawan ng saksi sa pamamaril kay FEU Tamaraw Power Forward, Marnel Macmac Baracael. Ayon sa MPD Homicide Division, nakita ng saksi ang suspect 2 oras bago ang pamamaril kay Macmac noong July 24. Nakita raw nito ang suspect sa harap ng FEU bago ang insidente, may kausap sa cellphone. Base sa salaysay ng saksi, alas 6 ng hapon noong July 24, narinig sa suspect ang katagang, "Maraming mabubulabog dito, sir." Tingin ng pulisya patungkol ito sa planong pagpatay kay Macmac. Nakita niya yung mga ilang minuto lang, nalaman niya, kasi nagsara siya, pasado alas 7 eh. Nalaman niya nung gabi din na yun, nabalitaan niya na nabaril si Baracael. Sabi nga nitong babae sa mister niya, sabi niya, "Daddy, andito na naman yung tao na ito, sino kaya ang sinusundan ito?" Kasi nga 3 araw na lang napapansin na naka-standby sa pwesto nila eh. Ikinumpara ng pulisya ang artist sketch sa isang lalaking nasa CCTV video na galing sa Philtrust Bank. 6:16:25 sa oras sa CCTV video. Ang lalaking ito ang itinuro ng saksi na nakita niyang umaaligid sa labas ng FEU compound. Ikinumpara ng pulisya at ang saksi ang tao sa video at ang itsurang lumabas sa artist sketch. Posible umanong ito ang nagturo sa gunman na makilala si Baracael. Kung ma-identify natin yung tao na ito, masusolve na natin yung kaso kasi dito manggagaling yung mga impormasyon para malaman natin kung sino ang gunman. Sa isa pang print ng CCTV video, kapansin-pansin ayon sa pulisya ang lalaking ito. Mistulang may hawak daw ng baril ang lalaki ng pumatak ang 8:29. Oras na magkaroon ng komosyon sa gilid ng Philtrust Bank. Ito rin ang oras ng mabaril si Macmac. Nakikipag-ugnay na ang pulisya sa mga saksi para matunton ang kinaroroonan ng taong ito. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Hinihinalang hold-upper, patay, matapos makipagbarilan umano sa mga pulis sa lungsod ng Quezon. Mga kasambahay na minamaltrato umano ng amo na iligtas. Ang pagiging national artist ni Dolphy isinusulong ng ilang mga taga-showbiz. Katrina Halili madalas daw dinadalaw sa kanyang bahay ni Marvin Agustin. Malalaman natin ang sagot yan sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Sa buong mundo, matindi ang buhay ng tao, kaya dapat laging alerto. 24. Isang inihinalang hold-upper ang patay matapos niyang makipagbarilan umano sa mga pulis Quezon City kaninang umaga. Si John Consulta, naka-alerto 24.
Dead on the spot ang isang hinihinalang hold-upper habang sugatan ang kasama nito matapos umunong makipagpalitan ng putok sa mga miyembro ng QCPD sa kahabaan ng Sergeant Rivera, Del Monte, Quezon City, dakong alas 8:45 ng umaga. Kinilala napas lang ng suspect na si Rene Boy Montolo na nagtamo ng tama ng bala sa ulo at dibdib. Na-recover mula sa mga suspect ang isang kalibre 38 na baril at ilang bala na nagkalat sa crime scene. Ayon sa mga otoridad, sinubukan daw parahin ng mga nagpapatrolyang miyembro ng mobile unit ng QCPD ang dalawa dahil sa kahina-hinalang kilos ng mga ito. Pero hindi raw tumigil. Bagkus, bigla pa raw humarurot papalayo sa kanilang isang motorsiklo. Biglang humarurot, tumama sila dito sa punong mangga. Pagbaba, binunutan nila yung mga operatiba ng angkar. So no choice kundi... Mahigpit namang binabantayan ngayon ng mga otoridad ang suspect na si Alex Bugtong na tinamaan sa balikat. Maringit tinanggi ni Bugtong na may plano silang mang-hold up. Pero inamin nitong may dalangang baril ang kasama niyang si Montolo. Mga anak ko. Alam ko patay na ako eh. Hindi ako hold up, pero ewan ko doon sa kasama ko, nakilala ko lang yun. Tiniyak ng mga otoridad na mas paiitingin nila ang pagbabantay, lalo pat papalapit na ang mga bare months kung saan kalimitang tumataas ang bilang ng kriminalidad sa lungsod. John Consulta, Nakalento, 24. Na-recover na ang bangkay ng lalaking nahulog sa malalim na hukay sa San Ildefonso, Bulacan noong Martes. Mga katutubong dumagat ang kumuha sa bangkay ni Arnel David kahapon. Wala raw kagamitan ng mga dumagat at nagsuot lang ng maskara. Matatandaang itinigil ang rescue team mula sa Subic ang retrieval operations itong Miyerkules dahil mapanganib daw. Ipinasara na ngayon ang hukay para hindi na maulit ang trahedya. Labis naman ang pasasalamat ng asawa ng biktima sa pagkaka-recover sa bangkay ng kanyang mister. Chika Minute! Isinusulong ng ilang taga-showbiz na mahirang na national artist si Dolphy. Ito na raw ang tamang panahon para bigyan ng ganitong parangal ang Comedy King. Yan ang chika ni Lars Santiago. Muling lumakas ang panawagan ng mga taga-showbiz para iluklok si Comedy King Dolphy bilang national artist. Lalo na ngayong may pelikula si Dolphy kasama si Vic Soto, ang Double Trouble. Karangalan natin na maging national artist ng isang kagaya ni Tito Dolphy, hindi lamang dahil sa kanyang body of work, kung hindi dahil narating niya yung kanyang pwesto ngayon na on his own. Definitely. Dahil kasi Dolphy is a big part of the development of the movie industry. Ayon naman sa mga direktor, mas dapat igawad ang national artist title kay Dolphy habang aktibo pa ang Comedy King. Talagang dapat bigyan na natin siya ng parangal ngayon, lalo na ngayong habang andito pa siya sa atin. Kesa dun sa marirealize natin kung wala na siya. Siyempre naman, gusto kong maging national artist si Dolphy kasi is a national icon. Kailangan gawin na ngayon si Dolphy na national artist. Sang-ayon si Vic Soto rito, napakataas daw ng respeto niya kay Dolphy at aminado siyang marami pa siyang kakaining bigas para maabot ang kinalalagyan ng hari ng pagpapatawa. Pagka sinasabi, ikaw na papalit. Ikaw ang susunod sa trono. Masarap pakinggan, masarap. It's very flattering, very heartwarming, nakaka-inspire. Pero ang katotohanan nun, hindi talaga pwedeng palitan. Nag-iisa na talaga si Dolphy. Si Dolphy may payo naman sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. Basta yung pag-aaral sa comedy, walang katapusan yan. So mag-aaral ka rin ng current event, kung ano nangyayari sa mundo, kung ano nangyayari sa paligid, kung ano ang tirada kayo ng mga teenager. Kaya lang, walang katapusan pag-aaral mo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na nominasyon para maging national artist si Dolphy. Pero ang tanggapan ni Senate President Manny Villar noon pang Nobyembre ng 2007 nagsumite ng nominasyon sa Cultural Center of the Philippines. Susunod! Daang-daang magsing-irog. Nagpakasal ngayong 8.
kaso ng diarrhea sa Palimbang, Sultan Kudarat na dagdagan pa. At kilalanin ang mga host ng bagong teen magazine show na Ka-Vlog. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Ang record noong Valentine's Day noong isang taon kung saan 26 na magkasintahan ang ikinasal. Samantala, daan-daang magsing-irog po dito sa atin sa Pilipinas sa nagpakasal din ngayong araw na ito na petsang 888. Maging ang ilang mga buntis, piniling itaon ang kanilang panganganak ngayong araw na ito. Nakatutok si Marie Sumali. Marami ang naniniwalang triple ang swerteng hatid ng petsang August 8, 2008 o 8808. Kaya ang lungsod ng Quezon sa petsang ito itinapat ang inorganisang kasalang bayan. Pinakabata ang magkasintahang Axel, 21 anyos at Shera, 18. Dahil po swerte at saka po gusto na po kasi po magkasama na po talaga kami sa isang bahay. Bali may anak na po kasi kami. Kaya po kami nagpakasal din. Kasi nga po, libre rin. Masayang masaya kasi nakasal na kami. Bagamat medyo uugod-ugod na at 7 na rin ang anak, humabol din ang halos magli-50 taon ng magsing-irog na sina Lolo Bonifacio at Lola Rosita. Malinis naman pa na naramdaman ko. Tsaka? Talaga mahal ko naman siya. Hindi pa huli. Mahirap lang kami. Kaya ngayon lang kami nagpakasal na matanda na kami. Kasalang bayan din ang drama sa Parañaque City. Alas 9 pa lang ng umaga, pila-pila na ang may 300 magsing-irog para ikasal. At pagamat mahaba ang pila sa registration hanggang sa libreng pagpapalitrato, nagtiis ang mga ikinasal dahil swerte naman daw ang araw na ito. Marami rin ang nagpakasal ngayong araw sa San Fernando City, La Union. Nais din nilang mahabol ang swerteng petsa kaya itinaon nila sa 8808. Sina Valmar at Bernadette nga nagpakasal ngayong 8 taon din nila bilang magkasintahan. Meron silang 88 na ninong at ninang. Ang magkasintahan sina Eloisa at Daniel di pa nakontento sa petsang 8808. Isinakto pa nila ng alas 8 ng umaga ang pagharap nila sa dambana. Ayon naman sa Kura Paroko ng San Agustin Church, bagamat hindi sila naniniwalang may kakaibang swerteng hatid ang araw na ito, pambihira pa rin ang nangyari dahil mayroon silang 8 kasal mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. 24 naman ang mga sanggol na isinilang sa cesarean section ng Chinese General Hospital and Medical Center at may nakatakdang 3 pa. Marami raw talaga nagpa-schedule ng mga anak ngayon dahil paniwala ng mga ina, kakaibang swerteng hatid ng 8808. Bukod sa Unity, good health din daw ang kahulugan ng numerong 8. Maris Umali, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! 4 na bagong kabarkada ang makakasama nyo mula Sabado. Sila'y sina Andrea Torres, Miko Aitona, Monica Veralio at Lucky Mark Mercado, hosts ng teen magazine show na Ka-Vlog. Ang kikay girl na si Andrea ang guide nyo sa fashion. Si Miko naman ang magpapakita sa inyo ng newest high-tech gadgets at computer games. Si Monica ang makakasama sa paghahanap ng solusyon sa mga problema at isyong kinakaharap ng teenagers. At pagdating naman sa mga bago at exciting sports activities, si Lucky ang bahala dyan. Magsisimula ang Ka-Vlog sa Sabado, August 9, 10 a.m. pagkatapos ng Lovely Day. Kailangan mag-dating dahil nandito na... Connect na sa pinaka-astig na Saturday Teen Tabayan. Ka-Vlog! Very special ang episode ng Nell and Joey this Sunday dahil isa-celebrate ang birthday ni Nell. Bukod sa production numbers ng favorite singers ng ating celebrator, Narito lang ako, naghihintay. ito ang exciting, babalikan din ang mga previous hairstyle ni Mel. Abangan din kung ano ang regalo ng kanyang co-host na si Joey De Leon at kung ano ang birthday wish ni Mel at kung paano ito natupad sa palengke. O Lola, keep the change. Happy birthday! Naku! Sarap naman ang kiss! Ngayong linggo, birthday po ni Mel Tiangco at imbitado kayong lahat sa kakaibang selebrasyon niya ng kanyang kaarawan sa palengke. Huwag kaligtaan, it's party time ngayong linggo sa Mel and Joey. Makiki-party kami dyan, Joey. More chika later, kaya tutok lang. Mike? Maraming salamat, Pia. Nadagdagan pa ho ang kaso ng diarrhea sa barangay Milbuk sa Palibang, Sultan Kudarat. Nagtungo na po doon ang field epidemiologist ng Department of Health para imbestigahan kung kolera nga ba ang tumama sa lugar. Mula sa Sultan Kudarat, nakatutok si JP Soriano.
Patuloy pa rin ang pagkakasakit ng mga residente dito sa City of Biao, Barangay Milpo, Palimbang, Sultan, Kudarat. Mahigit 100 residente dito ay nagkadayarya, 11 namatay. Kagabi, may 3 pang pasyente ang dinala sa Barangay Health Center. Isa sa kanila, si Aiderin, na ang 2 anak ay namatay noong isang araw matapos magkadayarya. Ngayon, kasama niya nagpapagaling ang natitira niyang anak na si Michael. Katong pagsukan niya o nagtae, isa kaadlaw lang, wala na. Namatay na siya. Mga na siya, dili namin nakaagto dire sa doktor. Kwento ng mga residente, sa sapa ng City of Biao sila kumuha ng inuming tubig. Ayon sa Municipal Health Office ng Palimbang, ulyo pa nang magumpisang magkadayarya sa Barangay Milpo. Wala silang toilet, wala silang safe na pagkuhanan ng tubig. Sa sapa lang. Halimbawa sa taas ng bundok, tapos yung sa baba, madaanan. Kabado naman ang lokal na pamahalaan ng Palimbang sa posibleng pagkalat ng diarrhea sa iba pang barangay. Gamot ang kailangan doon dahil to prevent na hindi nabababa doon sa karamihan yung sinasabing diarrhea. Kasi mahirap na kung mag-escalate. Pinuntahan na rin ng field epidemiologist ng DOH ang Barangay Milpo ngayon upang imbestigahan ang sinasabing suspected cholera cases sa lugar. Yun pong line list ng mga cases, sino po yung mga pasyente, yung mga affected, yung age group, sino po yung namamatay, kung ano pong dahilan na kinamamatay nila. Sinabihan na rin ng otoridad ang mga residente ng Barangay Milpo na pakuluan ang kanilang iinuming tubig ng 2 minuto at parating magugas ng kamay. Mula sa Palimbang, Sultan, Kudarat, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Abangan! Banta umano sa seguridad sa Beijing Olympics na monitor ng isang grupo sa Amerika. Taunang bloodletting ng GMA Kapuso Foundation, dinagsalang donors. At Katrina Halili, nililigawan na raw ni Marvin Agustin. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras. Sa Basilan, muling sinubukan ng mga tauhan ng COMELEC ang mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon sa Lunes. Nakatutok si Jiggy Manicad live mula sa Isabela, Basilan. Jiggy! May lesinelyo na nga mga counting machines dito sa Basilan bilang paganda sa ARM election sa Lunes. Maigpit ang seguridad sa Basilan National High School. Narito kasi ang mga computer, automated counting machine at mga satellite na gagamitin sa ARMM election sa Lunes. Naroon ang mga opisyal ng COMELEC kanina, pati na mga representative ng iba't ibang partido para saksiyan ang pagsiselyo ng mga gagamiting equipment. Muling sinubukan ang mga kagamitan, isinalang mga sample ballot para kunwaring bibilangin. Saan dito lalabas? Diyan sample. Bago mabuksan ng computer, detalyadong proseso. Bawat election officer may security access card na para sa kanya at sa lugar na hinahawakan niya. Kahit na lumipat yung balot sa ibang munisipyo, hindi yan i-scan ng machine. Okay. So, unique. Alam ng machine na yung balot na yun ay hindi para sa kanya. Masela ng mga equipment, lalo na sa pagbasa ng bilang ng boto. Hindi niya babasahin pag tampered yung barcode or nasira, nasulatan yung guide niya, napunit. Pero kung malukot siya, lukutin natin. Is kung nalukot siya ng ganyan, tapos straighten lang natin, babasahin yan. Mabasa siya, tuyuin lang natin, babasahin pa rin. Ito yung cell yung nirelease nila para itapal sa mga makinang ito. 2 sa kanila nakapirma mula sa COMELEC at isa yung mga namamahala ng mga makinang ito. Pagkatapos ng test run, isa-isa ng isinelyo ang mga equipment at bubuksan na lamang sa Lunes sa panahon ng botohan. People have been informed, the parties have been informed of the procedures, so we expect smooth sailing during election day. But since this is a new system, we expect a lot of questions, so we're getting ready for that. Sinisiguro ng COMELEC na tamper-proof ang kanilang mga makina. Ang aabangan na lamang ay ang mga biyahe ng balota mula sa iba't ibang mga bayan papunta sa mga counting centers. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad, nakatutok live mula sa Isabela, Basilan. Tungkol pa rin sa ARMM election sa Lunes, handang-handa na rin ang mga makinang gagamitin sa Maguindanao. Sinelyuhan na mga ito para matiyak na walang dayaan. Nakatutok si Joseph Moro.
Sa Madrasa Arabic Islamic School sa Sharif Agwak sa Maguindanao, sige ang paghahanda para sa ARMM election. Ang mga makinang ito ang gagamitin sa automated elections. Direct Recording Electronic Election System o DRE ang sistemang gagamitin dito. Kumpara sa ibang lugar sa ARMM, mas madali at mas mabilis ang proseso ng DRE sa Maguindanao. Sa halip na mag-shake pa ng pangalan ng mga ibobotong kandidato sa balota, pipindutin na lamang sa voting pad ang pangalan ng gusto nilang iboto. Matagal na raw ang 3 minuto para gawin ito. Lagyan ng indelible ink dito after ng kanyang pagboto. Okay. So, pagkatapos niya, yung next naman siguro. Isang makina nakalaan para sa bawat 100 botante. Kapag naka-100 na ito ay kusang maglalak para walang duplicate voting. Pagpatak ng alas 3, automatikong bibilangin ng mga makina ang mga boto. Sa loob ng 3 hanggang 4 na oras, malalaman na raw kung sino ang mga nanalo. Para masigurong ligtas sa tampering ng mga makina ay sinelyohan na mga ito ngayong araw. Nag-run na sila ng diagnostics test at nakita naman na gumagana yung mga makina. Ang gagawin ngayon ay isisil na ito ngayon para buksan na lamang sa election day sa Lunes bago mag-alas 7 ng umaga. Handa na ang mga makina pero suliranin pa rin ang tensyon sa ilang bahagi ng North Cotabato. Nanawagan ng Executive Secretary ng ARMM sa mamahalaan at MILF na huwag naman daw sana madamay sa tensyon ng ARMM elections. Wala naman daw kasi sa mga lugar sa ilalim ng ARMM ang gulo. Ang hope natin, kahit hindi sa arm area yun, matigil na yung conflict doon. At kung wala yun ang Diyos, tutuloy yung conflict. Hindi naman lalago at pati tayo dito sa arm ay mapasali at naistorbo pati itong ating inaasahang isang mapayapang eleksyon. Mula rito sa Cotabato City, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Susunod ang pinakamalaking koleksyon ng mga insekto sa Amerika, dinaksa na mga chikiting. Mga kasambahay na minamaltrato umano ng kanilang amo, iniligtas. Katrina Halili, inamin, lagi siyang tinetext at dinadalaw ni Marvin Agustin. Ito ang 24 oras. Napakabilis ng buhay. Kita mula sa Amerika, dinaksa ng mga turista ang tinatawag na insektarium sa New Orleans. Isa po yan lugar, ang insektarium, kung saan nag-aalaga ng iba't ibang insekto. Patok sa bata, maging sa matanda. Pwede kasing hawakan ang ilan sa mga insekto. Makatutulong daw yan para matutunan ang kalagaan ng mga yan sa mga tao. Tuwang-tuwa ang mga bata, oh. Ang iba naman wala ding takot tumikim sa mga kakaibang putahe na ang sangkap ay insekto. Sarap na sarap ang nguya ni ma'am. Gaya ng piniritong pagkain na ito na hinaluan ng kuliglig. Nito lang Hunyo binuksan ang pinakamalaking insektarium na yan sa Amerika. Sa patuloy ng pag-usad ng 24 oras at ng mga balita, nagsama-sama ang mga lokal na opisyal ng Zamboanga na tumututol sa kasunduan na nagsusulong sa pagtatatag ng Bangsamoro Juridical Entity o BJE. Nakasuot sila ng pula nang humarap sa pulong pambalitaan o press conference kahapon. Nakiisa yan sa kanila si Senador Mar Rojas. Tutol sila sa planong isama sa ARMM ang 8 barangay ng lungsod ng Zamboanga at 8 barangay ng lungsod ng Iligan. Nanawagan naman ang grupong Bangsamoro People Solidarity for Peace sa mga politiko. Huwag makialam sa issue ng Memorandum of Agreement para sa BJE. Pabor daw sila na mapirmahan ang kasunduan para masimula na ang proseso para sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi naman daw mga politiko ang naapektuhan ng gulo sa Mindanao. May isa pong kahangahangang isla sa San Fernando sa lalawigan ng Romblon. Pero ang nakitira roon, isang pares na mag-asawa lang, yan ang tinutukan ni raw na Crisostomo. Mapapahanga ang sino man sa kagandahan ng Cresta de Gallo sa San Fernando, Romblon. Ang islang ito may maputing buhangin at mapang-akit na dagat. Pero mas mapapahanga ka sa mag-asawang tila hari at reyna ng isla. Silang dalawa lang kasi ang nakatira rito. 4 na taon na sila rito at wala raw silang balak panglisan ng isla. Ang hanap buhay namin, mahirap doon. At ang mga mangingisda roon marami. Ay dito, pag gusto ka. Damok man ang nagakaridere, masadya man.
Gasera, tubig ulan lang ang inaasahan ng mag-asawa rito dahil walang kuryente at linya ng tubig sa isla. Sakaling kailanganin naman nila ng mga suplay sa bahay, 4 na oras na balik ang biyayang kanilang ginagawa para makarating ng bayan. Nung nagdaan ng bagyong Frank, sinalanta rin ang kanilang isla. Pero sanay na raw ang mag-asawa. Makayadlok man pero sa Diyos na ang pag-asa. Para sa kanilang mag-asawa, sapat na raw ang kagandahan at kapayapaan ng isla para manatili rito. Kaligayahan na rin daw nilang maging gabay ng mga turistang dumarayo sa kanilang munting kaharian. Talagang ito ay dinadayo. Kahit na mga pariner na mga galing Boracay, napupunta yan dito. 3 araw, isang araw. Mula sa Sibuyan Island, Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Naging espesyal po ang araw na ito para sa inyong lingkod at pati sa GMA Kapuso Foundation. Sa 12 pagkakataon po kasi, matagumpay po nating naidaos ang taunang bloodletting project, ang Sagip Dugtong Buhay. At gaya po ng mga nakaraang taon, marami po sa ating mga kababayan buong pusong nagbahagi ng kanilang dugo para sa mga nangangailangan. Isang misa ng pasasalamat sa isa na namang taong nagdaan. Isang araw ng pagbibigay puri para sa buhay na nagligtas at pag-aalay nito sa iba. Ito po ang Sagip Dugtong Buhay, ang bloodletting project na isinasagawa kasabay ng pagdiriwang ng aking kaarawan. Meron po kasing panahon noon nung inatake po sa puso ang mami ko na naramdaman po niya na napakarami po talagang mga tao ang may concern para sa kanya na nag-donate po ng dugo para po siya ay gumaling. At dahil po doon, gusto niya pong ibalik sa lahat ng mga tumulong sa kanya at hindi lamang po doon sa mga tumulong sa kanya, pati po doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Maliwanag sa mga nagsipunta ang halaga ng bawat patak ng dugo. Lalo sa mga kagaya kong minsan lang nangailangan nito. Nagdo-donate po ako dahil sa nagkaroon kami ng problema nun sa dugo, wala kami makuhaan. Kaya nakaisip kami na lagak ng dugo sa Red Cross. Para anytime na may kailangan kami, makakakuha ko. Sunod-sunod ang pagdating ng mga nais mag-donate. Mga sundalo, pulis, pati mga walk-in donors. Si Samuel, 17 beses nang nagdo-donate. Kaya niya ako. Nakakatulong ako kasi dahil hindi wala naman sa financial, hindi ako pwede. Kaya doon na lang sa pagdodonate ng dugo. Hanggang walang age limit ang pagdodonate ng dugo, magdodonate ako. Sa saliw ng musika ng banda ng Philippine Army, hindi nila ininda ang turok ng karayom sa ngalan ng bukas loob na pagtulong. Yung parang pinaka-tema nila sa serbisyong totoo, andun yun. Kasi ito, service talaga na nakakatulong dahil sa dugo, nakakabuhay tayo ng buhay ng tao. Baka isang dagat na ng tulong kasi continuous eh. Ang mga dugong nalikom, larawan ng pagmamahal sa kapwa, tunay na sasagip at dudugtong sa buhay. Pero bukod po sa mga blood donors, dagdag saya rin po ang hatid sa akin ng mga mahal nating kapuso na dumating upang makisaya sa aking kaarawan. Happy birthday! Alam niyo po yan na hindi ko pa makakalimutan ng birthday niya dahil magka-birthday po kayo ng mami ko. So para sa akin, mami ko na rin po kayo. Happy birthday po, Tita Mel. Sana ipagpatuloy niyo yung maganda niyong ginagawa sa mga tao. To Tita Mel, happy birthday. This is another year of blessings for you. And sana po, mas marami pa kayong matulungan. Umabot sa 650 bag o mahigit 250 litro ng dugo ang ating nalikom. Nalagpas ang paho nito ang record natin last year na 547 bag o mahigit kumulang 200 litro ng dugo. Nais ko pong pasalamatan lahat ng mga nag-donate ng dugo sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Maraming salamat din po sa Philippine National Red Cross, syempre sa Evergotesco Malls at Gotong Foundation, sa Philippine Army Combo, TCL Sun Incorporated, Scenic Enterprises at sa GMA RT Center. Salamat din sa iba pa nating mga kaibigan na sumuporta sa proyektong ito at sa mga nagbigay ng pagkain, ng inumin, nagpahiram ng mga gamit at nagbigay ng mga papremyo sa ating mga blood donors. Salamat po. Susunod ang madalas na pagdalaw ni Marvin Agustin sa bahay ni Katrina Halili. Panliligaw na ba?
malalaman natin sa pagpapatuloy na 24 oras. Welcome Philippines to the Big Eviction. To explain ba't importante ito, ang ating guest, si Auntie Bara. Opo, dahil may masasamang toxins na pwedeng matrap sa katawan. Important ang regular eviction. Kaya take Fibrolium daily. It helps prevent constipation, lowering bad cholesterol, helping reduce heart disease and regulating blood sugar levels in diabetics. Yan ang evicting power ng Fibrolium. Fibrolium is all natural without sweeteners and additives. Take Fibrolium every day. Fibrolium helps prevent constipation and lowers bad cholesterol. Take Fibrolium every day. Ang Downy? Libre? Ano yan, jokes? Tumataas na nga ang bilihin eh. No joke! Dahil sa Downy isang banlaw, imbis na 3 banlaw, isa na lang. Noy, pagmamaltrato ng amo. Humingi siya ng tulong para iligtas daw ang 2 pang kasamang kasambahay. Pag nakuha po yung tao doon, saan po ulit tayo mag-iiwita? Dito o headquarters? Siguro, ito lang naman natin. Anong mga natin? Kasi para alam ko yung plano. Okay ka lang, saan mo loob mo hawak ka? After election na tayo. Kasi ano na eh. Meron na lang. Election na tayo na. Okay ka lang, saan mo loob mo hawak? Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay na ito sa Aidelia Street. Di pa muna agad sila pinapasok. Pero nang makapasok na at makausap ng welfare officer ang amo, di na napigilan ng kasambahay ang kanyang emosyon. Ilang sandali pa, nailabas na ng mga welfare officer ang 2 pang kasambahay. Ang isa, minor de edad. Ikinwento nila ang kanilang karanasan sa kamay ng mga amo. Ako sinasampal ako, binubugbog. Binubugbog ako ng among babae. Nilagay doon sa gilid ng kubita, tapos naka-on. Tapos na kami naligo, tinicheck niya. Anong pakiramdam mo sa... Ang pakiramdam ko, bastos. Bugbog daw sila sa trabaho. Ang masaklap pa, di raw natatanggap ang sweldong 2,500 pesos kada buwan. Alas 12 kami kakain o kaya 1:00. 4 na tinapay lang. Nagpapasalamat na lang sila at wala na sila sa poder ng mga amo. Pinili kong tumalon. Kung mamatay ako sa loob ng bahay nila, itatapon namin sa basurahan. Hindi ko kayang mga ginawa nila sa amin. Pangnanakit sa amin. Tumangging magbigay ng pahayag ang among kinalalang si Mariano Yao. Wala pang kasong isinampa laban sa kanya at sa asawa dahil wala pa raw formal na reklamo at iniimbestigahan pa ang mga aligasyon. Ang 3 kasambahay, kinupkup muna ng DSWD. Dapat yung mga agencies responsible naman na i-monitor kung ano ba nangyayari. Every now and then, chine-check nila. May contact number, tinuturuan na in case na ganito mangyari, tawagan mo kami. Alex Tinsay, nakatutok, 24 oras. Bago dumating ang araw ng pagbubukas ng Olympics, isang militanteng grupo ang naglabas ng babala. Ito po ang video ng mga militante na kabilang umano sa Turkestan Islamic Party. Iginigiit ng grupo ang kalayaan para sa rehiyon ng Xinjiang sa China. Sa gitna nito, libu-libong pulis at sundalo ang todo alerto para hindi magkaaberya sa Olympics. Nasa Beijing sa China na po si Pangulong Arroyo para sa Olympic Games. Isa ang presidente sa mahigit 100 mga pinuno ng iba't ibang mga bansa na dadalaw sa palaro. 3 araw mananatili sa Beijing ang Pangulo bago siya tumungo doon. Bumisita siya sa Chengdu sa lalawigan ng Sichuan. Tumama po doon ng isang malakas na lindol noong Mayo. Pinangunahan din niya ang tinatawag na pagte-turn over ng mga relief goods para sa mga biktima. Nakipagpulong din siya sa mga negosyanteng Chino. Sa kabila raw ng kontrobersya sa kontrata ng NBN-GTE, interesado pa rin daw ang mga Chino na magnegosyo dito sa Pilipinas. Sinaksihan ng Pangulo ang paglakda sa isang kasunduan para sa tinatawag na exploration ng Botolan property sa Zambales. Sa kasunduan na yan, magsasanib puwersa ang kumpanyang Nihao Mineral Resources sa pangunguna ni dating DENR Secretary Mike Defensor at isang kumpanyang Chino para sa pagpoproseso ng nickel at iba pang mga mineral sa Botolan. Kabilang sa tinatayang mahigit na 6 na bilyong dolyar yan na mga puhunang galing China na inaasang ilalagak dito sa Pilipinas. Chika Minute!
Umamin si Katrina Halili na bukod sa pagte-text ay dinadalaw daw siya ni Marvin Agustin sa bahay. Naliligaw na nga ba si Marvin sa kanya? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Tila hanggang leeg ang trabaho ni Katrina Halili. Tinatapos niya ang taping para sa sininobelang Magdusa Ka. Siya rin ang tampok sa pilot month ng bagong GMA drama anthology na Obra. Sisimulan pa niya ang telefantasyang Gagambino kasama si Dennis Trillo. At may mga shooting pa para sa mga pelikulang Miss X at One Night Only. Sa dami ng trabaho, may panahon pa ba siya sa love life? Ayon kay Katrina, hindi siya zero pagdating sa mga manliligaw. Inamin ni Katrina sa GMA News na dinadalaw siya ni Marvin Agustin sa bahay. Hindi pa naman daw nanliligaw si Marvin, pero kung sakali... Okay lang, di ba? Di manligaw siya. Di ba? Wala na nga nanliligaw tapos di pa papayag. Teka. Noon pa man daw ay nagte-text na sa kanya si Marvin, pero lalo silang naging close nang magkasama silang mag-show sa Virginia, USA noong isang buwan. A gentleman, sweet naman siya kasi ayun nga, madalas kami mag-text, tapos wala, yun lang. Kapag minsan, basta yun, may care. Sinagot din ni Katrina ang isyong biglang iniatras ng mga manager ang ibang artistang kasama niya sa One Night Only. Siguro may reason sila kung bakit ganon. So ako rin naman, may mga projects din naman ako, hindi ko tinanggap, di ba? So may rason din ako. So nire-respeto kung ano yung rason nila. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Yan ang hottest in showbiz. Happy weekend, everyone. Ako po si Pia Guanyo, proud to be Kapuso. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po si Mel Tiangco, proud to be Kapuso. Sandali lang po. Saka pupunta. Bago tayo magpaalam. Wow, buti naalala mo naman. Happy birthday, Carmela. Maraming salamat, Miguel. At masusundan pa sana yan ng maraming. Alam ko, dahil marami ka pang matutulungan. Congratulations sa bloodletting ng Kapuso Foundation, ha? Ng GMA Kapuso Foundation kanina. Thank you. Bukas, merong investigador. Libreng payong consultation legal sa Santa Lucia East Grand Mall. Alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon. Anibersaryo ng investigador at birthday. Happy anniversary. Birthday ni Mel Tiangco, mga Kapuso. Okay, bilisan na natin at kainan na. Ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. At ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa Lunes po, magkita-kita po tayo. Bagong bihis na po kami sa Lunes. Manood po kayo ng 24 oras. Saya niyan sa Lunes. Happy birthday.